Padre Damaso, maligayang pagdating po. Maupo po kayo. Salamat, Kapitan Tiago. Sana hindi ako nakasasagabal sa inyong mga gawain. Hindi po, Padre. Nag-uusap na kami. Maganda. Nais kong talakayin ng isang mahalagang bagay sa inyong dalawa. Ito ay tungkol sa kinabukasan ni Maria Clara. Ang aking kinabukasan, Padre. Oo, anak ko. Iniisip ko na tungkol sa iyong pag-aasawa. Panahon na para pag-isipan mo ang mga potensyal na mga manliligaw. Pero, Padre, wala pa po akong interes sa pag-aasawa. Bata pa po ako at marami pa akong dapat matutunan. Tama si Maria Clara, Padre. Dapat bigyan natin siya ng kalayaan na tuparin ang kanyang mga pangarap bago siya mag-isip tungkol sa pag-aasawa. Kapitan Tiago, nauunawaan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit, tungkulin natin ang kinabukasan ni Maria Clara. Ang isang magandang kasal ay magbibigay sa kanya ng proteksyon at seguridad. Pero ano po ang tungkol sa pag-ibig, Padre? Hindi ba bahagi rin iyon sa anumang kasal? Ang pag-ibig, anak, ay isang luho lamang, hindi palaging praktikal na isinasaalang-alang sa mga bagay. Maria Clara, pakinggan mo ang iyong puso. Huwag mong hayaan ng may magpilit sa iyo na gumawa ng desisyon na hindi ka pa handa. May iniisip ka ba kung gusto mo? Elias, hindi ko matigilan ang pag-iisip sa mga walang katarungan na naghahanap sa ating bansa. Gusto kong gumawa ng pagbabago, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Naiintindihan ko ang iyong pag-frustration. Ang katiwalian at pang-aakit ay malalim na nakaugat sa ating lipunan. Ngunit tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Tama ka, Elias. Dapat kong hanapin ang paraan upang labanan ang katarungan nang hindi gumagamit ng karahasan. Ang edukasyon at kaalaman ay malalakas na sandata. Totoo nga, Kristostomo, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman sa mga tao, maaari natin mabuhay ang kanilang pagnanais sa pagbabago. Simon, ano yung balak? Iyong mga aksyon ay tila nagdadala sa atin ng isang mapanganib na landas. Basilio, nakita ko na ang sapat na kawalang kaparungan sa ating bansa. Panahon na para ang mga mapagsamantalang tao ay magbayad para sa kanilang mga kasalanan. Pero ang karahasan ay magpapatuloy lamang sa siklo ng isang galit at pagdurusa. Wala bang ibang paraan? Minsan, Basilio, may mga sakripisyo na dapat gawin para sa kabutihan ng lahat. Handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan upang magdulot ng pagbabago. Maria Clara, mayroon ka bang problema? Mukhang ikaw ay nag-aalala. Sisa, natanggap ko ang isang sulat mula kay Crisostomo. Gusto niyang ipaglaban ang katarungan, ngunit nag-alala ko sa kanyang kaligtasan. Anak ko, ang pag-ibig ay parang isang malakas na pwersa. Ito'y nagbibigay sa atin ng lakas at tapang. Tiwala sa paniniwala ni Crisostomo Ibarra. Gusto kong maniwala sa kanya, Sisa, ngunit ang mundo ay napakalupit at walang malasakit. Kailangan nating magpatuloy sa pag-asa, Maria Clara. Kapag tayo nagkakaisa, kaya nating malampasan ang anumang pagsubok.